Wala na nga ang kasamaan nitong si Joanna. Muntikan na nga niyang pinakain ng putik itong si Ina. Hindi naman nagpapatalo itong si Ina dahil binalik din niya ito kay Joanna. Ngunit sadyang walang nagawa itong si Ina kundi umalis na lamang dahil tinataboy na siya ng tuluyan itong si Joanna. Sinabi nito na wag na siyang bumalik kahit kailan. Ayaw na niyang tumungtong pa sa pamilya niya itong si Ina. Dahil para sa kanya, ito ay manluloko at ginagamit lamang si Lola para maambunan siya ng yaman. Hindi pa nakontento itong si Joanna dahil maging ang kaibigan niya na nagtatrabaho sa Nono's favorite ay tinanggal at bigla na lamang niya itong finire kahit wala naman itong nagawang kasalanan dahil gigil na gigil siya sa kaibigan niyang si Ina. Nagulat na lamang si Ina dahil nadadatnan nga niya ang kanyang kaibigang si Chinchin na tinutulak pa na nag-asta-astahang CEO ng bagong company. Nabukang ipagtanggol ni Ina ang kanyang kaibigan. Naroon na ngang lumuhod pa siya at mamakaawa dito nga kay Joanna para lamang ibalik sa trabaho itong si Chinchin dahil kailangan nga niya. Ngunit lumuhod lamang siya at pinahiya lamang itong si Ina ngunit hindi pa rin tinanggap nitong si Joanna. Umalis ito at walang pusong tinaboy silang dalawa. Hirap na ngayon itong si Ina, lalong-lalo na't parehas na silang walang trabaho. Kaya naman ilang buwan na silang hindi nakakabayad ng upa kung kaya't pinalayas na rin sila sa nirerentahan nilang bahay. Malungkot na malungkot itong si Ina, lalong-lalo na sa kanilang kalagayan. Pansamantala silang naninirahan sa tabi ng karsada at hindi na nila alam kung ano nga sunod nilang gagawin. Kailangan nga nilang makahanap ng trabaho para nang sa ganun may matuluyan sila at makahanap sila ng marentahan. Dahil kung wala silang trabaho, mahihirapan silang maghanap ng bahay. Sa kapilang banda, hindi lamang sila ang nagdurusa. Maging itong matandang si Lola Arya ay para ding pinaparasahan ni Charlie at nitong si Lani sapagkat nagkasundo ang mga ito. Ang hospital pala na pinagdalhan niya ay kilala ni Charlie ang isa sa staff doon kaya pala doon niya ito gustong manatili dahil meron siyang maitim na plano sa matanda. Ang gusto kasi niyang mangyari ay painumin ito ng gamot na may side effect na hallucination at kapag nagtuloy-tuloy yun, maaaring ngang mabaliw ng husto itong si Lola Arya. Yun ang gusto nila nang sa ganon, tuluyan nang maging walang silbi itong si Lola Arya. Pagkatapos, magagawa na nga nila ng husto ang kanilang mga sumusunod na plano dahil alam naman ni Charlie na madali lamang paikutin nitong si Joanna. Madali lamang kunin ang loob, lalo tiwalang-tiwala si Joanna sa kanyang kakayahan. Samantala, ayaw sanang gawin ng isang staff ang naturang inuutos nga nitong si Charlie. Ngunit dahil sa tinakot ito, at dahil na rin sa sinusumbatan siya ng utang na loob dahil minsan siyang natulungan dahil isa siyang abogado at ang kanyang ama ay natulungan nga nitong si Charlie. Kaya naman wala siyang magawa kahit nga na napaka-risky ng inuutos nga nitong si Charlie dahil kapag nagkataon at may nakakita sa kanya sa kanyang ginagawa, maaari nga siyang mawala ng trabaho. Ngunit wala siyang magawa kundi sundin na lamang ang plano ni Charlie.